kaya naman niyang dumaan sa baha. Hindi lang niya siguro kakayanin kung itetenga siya sa baha. Kasi safe naman yung battery, dumaan siya sa iba't ibang test. Tol, baka nagbabala ka bumili ng full electric vehicle. Panoorin mo lang to para magkaroon ka ng idea. Dahil sinamahan ko lang tong tropa ko na titingin ng BYD E-MAX 7. Grabe mga tol, ang ganda pala na ito sa personal. MVP category to mga tol at naka full electric na siya. Unang tingin mga tol, para siyang expander na pinaghalong Toyota Rush. Para bang may patak ng kaunting Suzuki Ertiga. Nakakatuwa lang mga tol, napakaganda ng kanyang interior design. Magmula sa upuan hanggang sa dashboard mga tol. Grabe mga tol, ang dami naka-display, gaganda. Tol, ako panoorin mo tong video na to. Dito mo lang kasi malalaman kung magkano ang halaga niya. Tapos naman kung kukunin mo naman siya ng hulugan, dito mo rin malalaman kung magkano yung down niya at saka yung monthly. Syempre, higit sa lahat, dito mo rin malalaman kung pwede nga ba ito pang Grab. Tapos malalaman mo rin dito kung paano yung mga proseso ng maintenance at warranty niya. At okay mga tol, papakilala ko sa inyo si Sir Daniel, sales consultant ng BYD BGC. Ano kasi to sir, full electric to. Ito yung top of the line. Makikita nyo sir, naka-captain seat na rin. Ito, ang range nito is 530. Now, kaya kumbaga pang VIP to, makikita nyo, naka-captain seat. Meron siyang sunroof. Ito. Yan lang ang ano siya, pero hindi nabubukas yung mirrors niya. Kumbaga itong shade lang talaga. Tapos, ayan, naka-leather na rin. Ang difference kasi nila doon sa kumbaga lower variant, yung range ng lower variant natin mas maiksi. Ang range ng dynamic natin or yung standard variant lang is 420. Ito kapag full charge to 530. Ito kapag halimbawa ang binili nyo, automatic meron na agad tong charger na kasama dalawa, 2.3 kilowatt na portable charger, tsaka isang 7 kilowatt na home charger. Free yung charger, may additional lang na additional payment para sa installation. Then makikita mo sir dyan sa unahan, full electric siya, same pa rin naman parang sa ordinary car. Ang difference lang pagbabasihan nyo na is yung kilometers tsaka yung percentage ng battery mo. Eto sir, itong Superior Captain kung tawagin, 530 km range kapag full charge. 2.3 kilowatt natin, which is yung portable na pwede nyo i-charge sa mga normal outlet. Usually matagal talaga, umaabot siya ng sabihin natin 8 to 9 hours. Ang maganda naman sa mga full electric natin, sa mga gasoline stations, meron na tayong DC kung tawagin, DC charging, fast charger yon. Ang charging naman nun, nasa 30 minutes lang. Ang kinaibahan lang doon is may bayad. Pwede naman, based sa nagtingin-tingin kami, nagtanong kami sa mga kakilala rin namin sa Grab. Pwede naman. Dito kasi sir, sa kotse namin, kumbaga kapag bumili kayo, ang warranty natin sa battery is 8 years or 160,000 kilometers. Whichever comes first sa battery yun. Mapapublic man o kapag sa kotse, sabihin natin sa kotse, 6 years naman or 150,000 kilometers. Now sa Grab, i-confirm lang namin kasi hindi ko rin sure pa kung ilan ang warranty ng pampasada sa private kasi usually puro pang private lang ang warranty na nabibigay namin. Wala pa sa ano, public. TNBS. As of now kasi sa BYD Global City, ang partner pa lang namin is si RCBC. Now, kung meron naman kayong mga preferred banks, for example, may approval kayo kay ibang bangko, kunyari may approval kayo kay BPI or BDO, pwede naman natin siyang i-transfer sa amin, i-grant naman namin yon. Now, maghahanap lang kayo or tutulungan namin kayo maghanap ng pwedeng pagpasahan para sa Grab kasi ang partner pa lang namin as of now is si RCBC. Nakadirect kami kay RCBC. Ito kasing full electric natin, lahat kasi ito motors na. So in short, wala na talagang gasolina, wala nang makina. Yung mga iba naming sasakyan, yung mga hybrid namin, meron pa rin silang makina. So may change oil pa rin sila. Pero ito mismo, full electric, wala to sir. Wala talaga. Ang warranty lang, ang
PMS lang nito is once a year. Usually, ang ginagawa lang nila talaga dito, checking ng overall ng sasakyan, batteries, under chassis, tires, brake pads, brake fluids, yun na lang ang mga meron to. Ang maganda lang din dito, or ang kinaibahan kasi talaga niya usually, mas tipid kasi talaga. Kung maggagawa kayo ng, for example, sariling computation based sa mga gasolina, usually sir, ano bang sasakyan? Views po kasi. Kumbaga 1,000 isang araw namin ng gas. 1,000 isang araw. Bali sa 26 days, nakaka 26,000 po kami. Ang max na battery nito capacity is 71.8 kilowatt. So kung computein natin sa mga charging station kasi namin, nasa 23 pesos lang ang per kilowatt. Okay. Times 71.8. Malabas sa 530 km range mo. Ito ang meron kang, ito ang babayaran mo lang. 1.6. Yes. O ba? 1.6 para sa 530 kilometers. Matatax. As of now kasi sir, to be honest, wala pa talaga kaming exact amount or price range para sa battery. Since ang warranty natin sa battery is covered siya for 8 years or 160,000 kilometers nga. Now, huwag kayong maniniwala masyado sa mga car group na sinasabi nilang mas mahal pa yung battery compare sa kotse kapag papapalitan. Kasi for us, hindi siya ganun katotoo. Imagine niyo na lang kung ang battery, for example, etong sasakyan na to, pumapalo siya ng 1.7 or 1.4 yung sa lower variant niya. Kung ang battery niya is nasa 1 million na sinasabi sa mga group, compute nyo na lang, so parang 400,000 na lang the rest ng parts na meron to. Meron kasi mga ibang brand, ang price range nila para sa mga hybrid nila is nasa around 300,000. So sir, pwede naman. Same scenario pa rin naman siya sa mga normal vehicles or kung sa tawagin mga nakasanayan natin. Pero may certain range lang or certain level lang na kaya niya. Let's say before headlight, kaya niya yun. At saka dito, kaya naman niyang dumaan sa baha. Hindi lang niya siguro kakayanin kung itetenga siya sa baha. Kasi safe naman yung battery, dumaan siya sa iba't ibang test. Ang pinakamataas na test or pinakamatinding ginawa sa batteries ng BYD is yung nail penetration test kung tawagin. Yun yung parang binubutas yung battery sa gitna. Pero maganda lang sa kanya is no smoke, no harm, no explosion whatsoever. Kaya sa baha, safe naman siya. Wag lang talaga sigurong lubog na yung sasakyan. Saan ba nakapwesto yung battery nito? Battery natin sir, nasa buong flooring ng sasakyan. Okay. Isang pahaba siya. So ilan sir? Sir, ano pangalan mo sir? Daniel from BYD. BYD. Daniel De La Rosa. Ano po ba sir? Agent? Yan. Sales consultant ng BYD Harmony. Yun. Sir, thank you sa Thank sir. you. Salamat sir.